Magandang gabi sa inyo mga ka-TH. Dito na naman tayo magpapakita ng decoding sa actual site na na-decode na ng ating ka-TH na si ka-TH Chris Sniper. Ito yung pinamagatan niyang tubig boulder marker na V-shape. Okay? Ito somewhere part in Bukidnon. Ito mga ka-TH, kung mapapansin nyo, yung may malaking bato, no? May malaking dalawang bato na halos magkadikit siya, pero nakaporma siyang V. Okay mga ka-TH. Tapos may bato siya dyan sa gitna, sa baba niya, na may hole. Okay? Hole. Ngayon, kung V mga ka-TH, V-shape siya, saan ba yan malulukit ang ang location ng treasure pag letter V? Kung mapapansin nyo mga ka-TH sa ating 83 grams, ang letter V ay nasa southeast o 135 degrees. Okay? So, balikan natin yung site. Andito mga ka-TH. So, pagtayo mo dito sa dot na yan o sa hole na yan, gamitan mo ng kumpas. Ngayon, ginamitan ng kumpas yan, di ba ang sinasabi natin ang V is nasa 135 degrees. Okay? Ngayon, ang 135 is papunta doon eh. Okay? Papunta doon. So, wala na yun doon kasi nasa likod na ng bato yun. Okay? So, ang gagawin mo mga ka-TH, yung opposite niya. Okay? Opposite ng 135 is 315. So, doon ka papunta sa 315, open siya eh. Ibig sabihin, ang treasure papunta doon sa open area, hindi doon sa likod ng, itong marka na to, hindi doon sa likod niya. Papunta ka dito sa open area. So, kung baga, ang letter V is papuntang 135, tingnan mo yung opposite niya, 315. So, alignment niya ba? 135, 315 alignment yan mga ka-TH. Kung sa tingin mo ang 135 hindi uobra kasi nandun ka na sa likod ng bato, dito mo siya tingnan sa alignment niya sa 315. Ngayon, di ba sa previous video natin, ang isang hole is 3 feet only or 1 yard. Ngayon, kung magsukat ka ng 1 yard is, ang pagsukat mo ng 1 yard is nandito ka. Bakit hindi tayo dito naghukay o hindi naghukay dito sila ka-TH Chris Sniper? Walang countersign mga ka-TH eh. Walang countersign. So, hindi sapat na itong sign na to, pupunta ka ng 315 degrees, sukat ka ng 3 feet kasi nga isang hole is equivalent to 3 feet. Walang countersign. So, ibig sabihin ng mga ka-TH, wala dyan kasi walang countersign. So, didiretso ka lang sa 315 alignment. 135, 315 alignment. Diretso ka, maglakad ka papunta dito. Hanggang sa pagdating dito, merong kakaibang bato dito mga ka-TH na naka-slice talaga siya dyan, nakaputol talaga, diretso talaga, nakakat siya. Parang formang letter V din. Pero kung i-check mo yung alignment niya mga ka-TH, yung pagka-cutting niya, parehas siya, 315, 135 alignment. Ibig sabihin mga ka-TH, meron niyang connection doon sa letter V na yon na 315, 135. So, karugtong siya dito. No? 315, 135 din to mga ka-TH, itong cutting na to. Itong isang hole na to mga ka-TH, ibig sabihin dalawang direction kasi ito mga ka-TH. Ito ginawang direction papunta doon, ito naman ginawang direction papunta doon. Itong isang direction dito, tapos isang hole, di ba? Sa napag-aralan nga natin, ang isang hole is 3 feet. Di ba mga ka-TH? Ngayon, kung magsukat ka ng 3 feet, nandito lang yan mga ka-TH. Bakit hindi dyan naghukay? Kasi walang countersign mga ka-TH. Okay, sabihin natin may countersign na isa. Ito. O, naka-align yan dun eh. 315, 135. So, dito, meron siyang 3 feet. Nagsugat ka ng 3 feet. Tapos meron kang countersign dito na naka-align din dyan. Ang iniisip natin is possible, nandito na siya. Pero hindi mo to napapansin mga ka-TH. Okay? Hindi mo to napapansin. At isa pa mga ka-TH, reminder lang, ang deposito karaniwan in between, ibig sabihin nasa gitna ng dalawang coordinate markers. So ito,
coordinate marker, ito coordinate marker. 12 feet yan ang distance between nila 12 feet. Ibig sabihin, ang gitna niya is 6 feet mula dito, 6 feet papunta dyan, so sa gitna niya ito. So, malaking possibility na nandyan. Hint lang yan mga ka-TH, na ang treasure is karaniwan nasa gitna ng dalawang coordinate marker. So, yung sinabi natin kanina, na ito, isang hole, papunta rito, is 3 feet only, kasi isang hole is 3 feet, equivalent to 1 yard. So, nandito ka sana. So, sabihin natin okay, kasi merong coordinate marker na naka-align rin, 315135. Okay, may hole dito Okay? So, dito ka sana maghuhukay. Kaso lang, ito mga ka-TH, meron ba siyang karagdagan na coordinate marker? So, ang gagawin mo mga ka-TH, pag nalukit mong dito, pag na-check mo nandito, sa remapping mo nandito, may coordinate marker ka, maghanap ka pa ng coordinate marker sa paligid, baga meron pang coordinate marker sa paligid. Okay? So, tulad nito, coordinate marker niya mga ka-TH. Okay? Merong abstract na number 8. Ano ba yung number 8? Kung titingnan natin sa 8 grams mga ka-TH, ang number 8 is nandun. 45 degrees ang direction mga ka-TH. Northeast. So, saan ba yan? Ikukumpas yan mga ka-TH. Saan ang 45 degrees? Okay? So, nung kinumpas yan mga ka-TH, ang 45 degrees is papunta doon. Back azimuth niya is 225. So, tama siya. Ito kasi ginawang pointer. Yung bato na to, may patulis siya. Ginawang pointer. Tamang-tama siya. Papunta doon sa 45 degrees yung direction ng pointer. So, yung 45 degrees na direction ng pointer is tumugma dito sa numeric code na number 8. Numeric code na number 8 is nasa 45 degrees. Okay? So, ito yung mga ka-TH. Kinumpas yan, 45 degrees direction. So, lalakad ka dito. Pagdating mo dito, align ka dito sa gitna, sa dalawang coordinate marker dito. So, dyan, kinumpas yan mga ka-TH. Ito naman is 315135 degrees alignment. Tapos itong pointer na to is 45225 degrees alignment. So, dito sila nag-intersect. So, ito mga ka-TH, no? Kung wala itong bato na to, kung wala itong coordinate marker na to, malaking possibility na nandito lang. Okay? Kasi ito, 3 feet to 3 feet. Posible na dalawa ang deposito. Meron dito, 3 feet dito, may deposito. Tapos ito naman, 3 feet, papunta dito, deposito. Naka-align siya sa 315135 degrees. Pero itong, ito yung nagko-confirm, mga ka-TH, na ang deposito is nasa sentro. Okay? Meron siyang pointer na ang direction niya is 45-225 degrees alignment. So, tamang-tama talaga, sinukat niya mga ka-TH. In between talaga. Itong 2 coordinate markers na to, 12 feet ang distance, pero nasa gitna siya. 6 feet and 6 feet. Tapos ito, sinukat din to mga ka-TH. 6 feet din to. So, pareha sila lahat ng sukat. 6 feet dyan, 6 feet dito, at saka ito 6 feet papunta dyan. Dito mga ka-TH, sa likod nitong bato na to, meron siyang malaking bato din, pero meron siyang tinatawag natin na elongated hole. Anong ibig sabihin ng elongated hole? Hindi siya perfect hole, parang patulis siya na hole. Ang ibig sabihin niya mga ka-TH is directional yan. Kung saan papunta yung yung pahaba ng butas na yan is nandun ang alignment ng treasure deposit. So ito, kinumpas yan mga ka-TH, naka-align din yan sa 315135 degrees. Ibig sabihin ito nagtuturo na ang treasure is nandun. Bakit wala dito? Kasi walang countersign dito mga ka-TH. So punta siya doon. Pagdating dito, may countersign siya dyan. Mas may countersign siya dito. 3 coordinate markers, mga ka-TH, 3. Ito, yan, papunta dyan. Ito naman, naka-align papunta dyan. So, 315135 degrees. Ito naman, ito ang nagtuturo talaga na nandito. 45-225 degrees. So, nandito yung intersection. So, confirm tong area na to, positive to. Chinik na nila to sa
Japanese 1. Okay? Ang pangalawang location mga ka-TH, ito directional din to mga ka-TH. Ang counter sign niya dito kasi ito parang pointer din to, directional siya dyan. So alignment ang ibig sabihin niya mga ka-TH. Hindi ibig sabihin na ito, one dot na to is 3 feet, nandito ka na maghukay. Meron siyang counter sign dito. Parang alignment lang siya. So kung kinumpas yan, north-south alignment siya. So kung north-south alignment yan, tutuloy ka dito, meron pa siyang malaking bato dito. Okay? Na may dalawang butas. Pero yung dalawang butas na yan, naka-align din yan. North-south alignment. Itong dalawang butas na to, medyo malaking butas to, maliit na butas. Ang 2 holes is equals to 6 feet. Ano to siya? Directional siya, papunta doon, at saka nagsisilbi na rin siyang distance. So yan, kung yan, 3 feet, 3 feet, so 6 feet, sukat ng 6 feet dito. Nandito yung location mo. No? Sukat ka ng 6 feet, nandito yung location mo. Pagdating dito mga ka-TH, meron siyang lock or walling. Malaking bato na may malapad na edge siya mga ka-TH. Sinukat din yan. 6 feet din. Kumbaga, galing dito sa bato na to, papunta dito sa walling na to, is 12 feet. So, pag ito sinukat mo, 3 feet, 3 feet, so 6 feet, magsukat ka dito. So, tamang-tama, nahati talaga siya. Diba? Ito, signify ito na ang distance is 6 feet. Kasi ito, 3 feet, 3 feet. So, 6 feet. Tumugma siya na nasa gitna siya kasi ang distance nito is 12 feet. Okay? Ang walling na to, ibig sabihin ng walling na to, wala nang treasure dito banda. Nandito lang sa gitna, between these two coordinate markers. So, kung mapapansin nyo mga ka-TH, no? Ito naman, kinumpas yan doon sa hole. May hole kasi yung malaking bato doon eh. Kinumpas yan. Pasok siya sa 83 grams pa rin, 45 to 25 degrees. So, ang coordinate markers nito mga ka-TH sa location nito is mula dito. Okay? Direction siya dyan. Tapos, lumipat siya dito ang direction niya. Okay? So, itong alignment na to, north-south alignment, at saka itong 45 to 25 degrees na naka-align din dun sa butas na yon, pati dito. So, yan yung coordinated siya mga ka-TH. So, kung i-check natin mabuti mga ka-TH, ang dalawang deposited na to, nasa gitna siya ng dalawang coordinate markers o dalawang bato. Okay? So, ito, kung 12 feet ito, nasa gitna siya, nasa 6 feet siya. Ito naman, 12 feet ito, nasa gitna siya, nasa 6 feet siya. Meron pa siyang counter sign dito na nagtuturo na dyan. Okay mga ka-TH. Pero ito mga ka-TH, kasi ito, tinuro siya mula dito, lumipat dito, north-south alignment. Ito, nagtuturo siya 6 feet daw, so nandito 6 feet. Dito rin, may counter-checking rin siya dito, 45 to 25 degrees. So, confirm itong area na ito mga ka-TH, na-take na rin nila ng Japanese 1 ito mga ka-TH. So, kung ma-check nyo mga ka-TH sa pinakauna kong vlog, yun ang ginagamit kong detector mga ka-TH. Hindi Japanese 1 ang gamit ko. Ang ginagamit ko is yung Macro Geotech LED na galing sa Turkey. Okay? At saka yung Gold Hunter device na galing sa Germany. Okay mga ka-TH. Pero itong decoding na to at saka yung tracing na to, remapping na ginagawa ni ka-TH Chris Sniper, ginamitan nila ng Japanese 1. Yan, positive yung area na yan. So, yun lang mga ka-TH, no? Maraming salamat sa inyong panonood nitong video na to. Sana makatulong sa inyong pag-decode sa inyong sariling treasure site. Kay mga ka-TH, kung bago lang kayo sa aking channel, paki-subscribe. Maraming salamat.